dear beloved, Boss Mike, Cervera. Puntan natin si Marcoleta. Marcoleta, pasok! Eto na. Bakit mabigat? Eto na mga kababayan ko, nagdedelikado na si Marcoleta. Pakinggan nyo po ha. Pakinggan nyo po. Etong, si Panutya. Pasok natin mga kababayan. Pasok! Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office. Bukod Nako, permanent disqualification from office. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi na makakatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno si Marcoleta kung ito mapatunayan na meron po siyang pagkakasala. Diba? Kaya mga kababayan, mahirap talaga maging maging panot na sinungaling eh. Hindi ako nagnakaw. Ito na, tuloy. pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya Nako, Marcoleta, pwede ka pa palang makulong. Paano kaya yung pag nakulong si Marcoleta? Pwede pa kayang magpa-ayos ng piluka? Sa palagay nyo, pwede kaya yun? Hindi na ako, curious lang ako. Pag nakulong ba si Marcoleta, pwedeng magpaayos ng piluka? Di ba, mga kababayan? Pag hindi pwede, malaking problema ni Marcoleta yan. Hindi ako nagnakaw. Di ba? Malaking problema ni Marcoleta yan kapag hindi na pwedeng magpaayos ng piloka. Eto na. Tuloy, pwede daw makulong 1 hanggang 6 na taon. Pwedeng makulong si Marcoleta. Tuloy. napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa final namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Ulitin ko lang for the benefit of the listeners and viewers, George. Makinig daw kayo, makinig kayo mga kababayan ha. Para po sa inyong benepisyo ha. Ulitin lang natin. Iba po yung kaso sa Ombudsman at iba po yung kaso sa COMELEC. Dalawa po ang sinampang kaso netong mga abogado laban po dito kay Senator Marcoleta. Ito na, tuloy natin. Makinig po ha, para po sa benepisyo ninyo. Pakinggan ganyong maigi, yung pong binabanggit netong abogado. Pasok. Ang final namin, perjury sa Ombudsman. Okay. Perjury. Ipinail po nila sa Ombudsman. Perjury. Ito po yung pagsisinungaling ng kayo po ay naka-under oath. Ganon! My God. Di ba? Kaya mga kababayan, mahirap po magsinungaling. Under oath kayo. Kaya nga si Saldico hindi under oath, kaya walang silbi, walang kwenta. Basura lahat kung ano man yung mga sinasabi niya. Sinasabi ng AI video niya. Okay? Under oath, perjury, ang tawag dyan. Kaso. Tuloy. Ano pa, boss? At violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost sa COMELEC, ayan violation of yung Omnibus Election Code, mga kababayan, violation naman doon. 2.
Isa sa COMELEC, isa sa Ombudsman. Yan, mga kababayan. Tuloy. The same, iba naman yung grounds sa perjury at saka sa violation of the Omnibus Election Code. So hindi ito matatawag na forum shopping. Nako. Ayon po kay Senator Marcoleta, ayaw daw po kasi magpakilala ng kanyang mga donor kaya hindi niya idineklara yung mga kontribusyon ng mga ito. Yan yung palusot niya. Di ba? Ayon sa sa kanyang TV o network na istasyon, sinabi niya doon na ayaw daw magpakilala ng kanyang mga donors, kaya hindi niya daw nilagay yung pangalan doon. Lagot ka. Sa'yo pa talaga, sa bunganga mo pa galing yan. Hindi ako nagnakaw. Ito na ngayon ang sagot. Pwede ba kaya yun? Ang tanong, no? Pwede kaya yun? Yung katwiran ni Marcoleta na yun? Pwede ba? Lulusot ba? Tatanggapin ba ng batas? Tatanggapin ba ng mamayang Pilipino? Eto ho ang kasagutan. Ano po yung sagot nyo dito at nakalagay doon sa inyong complaint? Siyempre, labag ito sa batas, sapagkat in not so many words, Labag daw, Marcoleta! Hindi ako nagnakaw. Labag daw. Labag daw sa batas yung ginawa mo. Lagaw. Patay ka diha, Marcoleta. yung grounds ng reklamo namin ay yung provision sa Omnibus Election Code na dapat makatotohanan ang sinusulat mo. At saka nakasulat din sa Part 5 ng SOSE na pumipirma yung mga kandidato, 44,000 yung tumakbo nung nakaraang halalan. True and correct yung detalye ng final mo. So yung terminong true and correct, dapat panghawakan po yan. Yun naman pala! Hanap ka ng katotohanan, marami palang peke sa'yo, ha? Di ba? Si Marcoleta, hanap ng maraming katotohanan. Marami palang peke sa kanya. Biruin ninyo, pineke yung notaryo. Pero matagal na akong peke yung buhok niya. Pineke, pati ba naman SOSE, talagang sanay na sanay, ano? Sanay na sanay kung ganun pala. Sanay na sanay kung ganun pala. Itong si Marcoleta, magsinungaling. Gawain niya na palang mameke talaga kung totoo yan. Tama, mali. Grabe, no? Antindi ni Marcoleta. Sige, tuloy natin. Tuloy, Boss Mike! So, ang mangyayari dito, George, halimbawa, kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng zero campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. Tama nga naman. So, eleksyon na naman sa 2028. So, ibig ba sabihin, pwede nang gayahin yung ginawa ni Marcoleta? Pati yung 2K daw, electric bill, pineke din niya. Sanay talaga si Marcoleta mameke, ano? So, ganun ba yun? Sa 2028, lahat na po ng kandidato pwede nang gayahin si Marcoleta. Okay lang naman gayahin nyo. Yung mga maninipis na yung buhok, gayahin nyo yung piluka niya. Walang question dyan! Wala! Hindi ako nagnakaw. Diba? Ako sa lahat ng pineke niya, yung piluka niya, yun ang walang question tayo kapag kaginaya nila. Pero, kung ang gagayahin mga kababayan ko, ay yung pong, ginawa niya sa kanyang SOSE, hindi na pwede.
Hindi na pwede, mga kababayan, kayo naman, hindi na pwede. Nagre-reklamo na ho si Ai Chang, baka nakakalimutan nyo lang, kayo naman oh. Ha? Oh, kala ko pag magkamukha tayo. Ganun ba? Ganun ba? Oo. Nandito si Bulldog Marco Beta, panot siya. Eto na. Oh, baka naman oh, sige na, magdagdag na kayo. Kayo naman, di na kayo naawa kay Ai Chang eh. Eto na mga kababayan, tawa lang kayo ng tawa, mag-like muna kayo. So, ibig ba sabihin mga kababayan, pwede? Hahayaan natin, ganon? So, ibig sabihin mga kababayan, next election, wala na yan. Wag na kayong mag-file ng sosi ninyo. Wala palang kwenta eh. Diba? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hayaan na natin. Wala, stick na yan, oh. Ikaw talaga, Marcoleta, ha? Ang lakas-lakas pa ng loob niyo sabihin. Bakit? Meron bang batas, Eka, na nagbabawal na ako ay pilitin para sabihin kung sino yung mga nagdonasyon sa akin? Diba? Lydia Cayabyab, oh, Antoy. Antolaoy. Akin oy. Oh, Antoy nagawa oy. Walang yan mga kababayan, ibang klase. Oo. Kung pwede palang ganon, nakatwiran, wala na. Alam nyo, talaga to si Marcoleta, mahilig mangligaw eh. Nililigaw tayo sa totoo eh, no? Siyempre, yung mga DDS, amin lang ng amin. Diba? Mawawalan sila ng kakampi. Lagot ka, Marcoleta, hindi ka makakaboto ng no. Diba? Itutuloy ang impeachment. Botohan, yes or no? Hala ka, hindi ka makakaboto ng no. Mananaig ang yes. Diba? Tuloy. So, safe na sila sa pagiging donor ko. Sila na ayaw magpakilala ng mga donors, yung lahat ng mga kandidato, state elections, pwede pala na maglagay ng Marcoleta, ibig sabihin sa dapat panghawakan po yan. So, ang mangyayari dito, George, halimbawa, kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng zero campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. So, safe na sila sa pagiging not so transparent. Kaya nga may sose para maging transparent tayo. Correct. Kung sino yung mga donor ng lahat ng mga kandidato. Oo nga. Diba? Ito naman ay hinggil sa... Wait. So ngayon, mga kababayan ko, yan po yan po yung pahayag ng isang abogado pong nagsampa ng kaso. Opo Actually, 2 abogado po yung nagsampa ng kaso. Ito nga pong nasa litrato at meron pa pong isa. So ngayon ako nanganganib ka ngayon, Marcoleta. Ako'y nangangamba na pagdating ng impeachment trial ni Buday ay hindi ka makakaboto. Kaya matagal ko na itong sinasabi, Delia Sacoco, Ai Chang, Heidi Pantino, Elena Capistrano, Miss Au, na hindi nila nakikita yung paparating na impeachment trial ni Buday. Wala si Bato. Wala si Jinggoy. Sino to? Si Chis Escudero. Joel Villanueva, makukulong din. Sino pa? Si Marcoleta. Ubos, mga kababayan ko. Diba? Ubos. Wala na. Yari na sila, mga kababayan dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.